Panginoon, patuloy na pag-iingat, buhay na patuloy na ibinibigay sa akin sa kabila ng mga kakulangan, kasalanan na aking nagagawa sa kanyang harapan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako ay yung plano niya nasusunod. Kasi marami akong plano na hindi nasunod, pero salamat dahil mas maganda yung plano ng Panginoon sa akin. So, yung simulan ko dun sa pagka-graduate ko, salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng Panginoon ng knowledge, wisdom para makapagtapos. May kabigatan sa akin nung na ako'y nag-graduate kasi yung grades ko naman is for Dean Lister. Kaso hindi siya na-recognize. Kasi nga, transfer lang ako doon sa school. So, gusto ko sana ma-recognize sa Dean Lister kasi yung yung paghihirap ko din sa hindi kasi biro yung pinagdaanan ko dun sa course na yon. Bagamat hindi ako naging hindi ko natapos yung course na gusto ko. Pero salamat dahil yung Panginoon may gusto ko sana yung sa yung Dean Lister kasi syempre credential din kasi sa resume yun eh. Dahil pag mag-a-apply ka. So sa isip-isip ko, paano kaya pag nag-apply ako, siguro wala akong walang tatanggap na company. Pero biyaya So biyaya ng Diyos dahil siya nga yung natutupad at siya yung nasusunod, hindi ako. Ako yung apply lang ng apply. So marami akong in-applyan online. Then marami din tumawag sa akin, biyaya ng Diyos. Umabot lahat yun sa interview. Then expected ko talaga walang sasagot, walang magbibigay ng job offer. Pero salamat sa Panginoon, may 4 na nag-job offer ako. Pero yun, salamat din na ang Panginoon din nagbigay ng wisdom para mamili ako kung ano yung gusto kong, kung saan company ako mapunta. So, mas pinili ko kasi yung, hindi ako sa sweldo nakatingin. Mas gusto ko yung sa experience na kung saan ako lalago mag-grow sa company. So, mas pinili ko din yung, dahil sa Maynila ako nagtatrabaho, mas pinili ko yung walking distance lang dun sa aming, sa tinitirhan. So, ibig sabihin, mas pinili ko yung lalakarin lang, kumbaga. Kasi kita ko na yung transpo doon, yung traffic, sobrang traffic, parang hindi ko kakayanin. So, isip-isip ko din noon na kapag nag-office ako, parang ang boring. So, salamat dahil doon sa napasukan ko, external audit ako doon. External audit, then once a week nalabas kami. So, malayo din na pupuntahan ko. Nakapunta na ako ng Pangasinan na pag-audit. So, sa sunod, may siguro sa ibang nationwide po ang aming pag-audit. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat dahil hindi biro din ang magbiyahe na mag-isa. Lalo't wala akong kaalam-alam sa hirap na ako magbiyahe dito eh. Yung papuntang Lipa lang, kung pag may pupuntahan doon na hindi ko patukoy yung lugar, eh, lalo pa yung sa nationwide, kung paano bang commute ang gagawin ko doon. So, sa nakakalala sa akin, ako po yung mahihiyaing tao. Pero ngayon nagtatrabaho, hindi na pwedeng mahiya eh. Maliligaw pag nahiya. Kapag hindi nagtanong, siguro maliligaw ako, hindi ako makakabalik ng Maynila. So, salamat sa Panginoon dahil ako iningatan, hindi pa naman naliligaw. Salamat dahil siya yung nasusunod sa aking buhay. Salamat din sa office, good environment. Salamat na mababait yung aking mga ka-office mate. Alagang-alaga ako doon kasi ako yung pinakabata. Then, more on auditor sa amin, mga babae. Then, pero mga babae kasi nga, yung company kasi namin is beauty and grooming company siya. Mas align sa nila yun, yung pananaw nila. So, di ko din alam bakit kinuha din ako ng company doon pumasok sa company na yun. Then, bakit ko sinabing alagang-alaga? Kasi parang kahit hindi ka na magbaon ng lunch, parang alok ka na ng alok.
At dala ko lang kutsara at tinidor. Parang, ala, marami na akong, busog na ako doon. So, salamat dahil, hindi ko masasabi na God will provide. Hindi na, siyempre, kabawasan na din sa expense yun eh. So, yun, salamat dahil mababait. Maging yung aming head, taga Batangas din, kaya medyo ka-vibes ko din. So, yun, salamat sa Panginoon dahil iniingatan nga, maging sa family. Salamat sa provision din. Maging sa mga kapatiran na nangangamusta kapag, yan, sa mga hindi, mga anong aras. Basta mga nangangamusta, salamat po sa, alam kong, mahirap kasi mapalayo dito sa gawain eh. Yung sa ministry na nga lang, hindi ko alam kung mabibitawan ko na siya kasi nga hindi na ako nakaka-attend. Pero nagsabi na din ako kay Ate Bibi doon dahil nga yung work kasi namin is Monday to Friday. So yun nga po, sana po matupad din yung sa aming request din sa company na Monday to Friday na lang ang pasok kahit 8 to 6:30 ang pasok. At least walang Sabado. So sana ma-approve po yun para makauwi din ako ng Sabado na Biyernes na din ng gabi. Yan. So makapag-choir pa din. Then sana po, isa ko pa pinagpasalamat sa ministry din ng mga sa bata. Masarap din po kasi makita yung mga bata sa kanilang paglaki. Yung nasusubaybayan sila sa kanilang nalalaman, kung tama pa ba. Nalalaman, nakikita mo yung mga mukha nila, yung mga ngiti sa kanilang mukha. Kahit nakakainis na. So, so yun, salamat po sa ministry ng pagiging teacher din. Hindi din po biro na magturo sa mga bata. Kahit sila po ay medyo may edad na din. Mahirap din turuan sila kasi nga marami din silang idea na hindi mo din masagot minsan yung tanong kasi nga hindi ko alam kung saan galing yung tanong na yun. So yun, salamat sa Panginoon na ang Panginoon ang kumikilos sa aking buhay. Salamat din sa pamilya nga na iniingatan. Maraming dito din sa ating community. May nagtanong kasi sa akin bakit daw hindi ako nag-government. So, kasi alam ko yung sa government eh. Hindi, bilang alam ko na kasi naranasan. Dahil nag-OJT ako sa sa COA. So alam ko na yung paikot. Kasi pag nag-government ka, parang sunod-sunodan ka. Kahit ayaw mong gawin yung pinapagawa nila, pag hindi mo ginawa, syempre tanggal ka din doon. At kapag hindi mo ginawa, baka ikaw pa yung, syempre, balikan ng galit pag hindi mo ginawa. Pag inilabas mo yung baho, kumbaga. Kasi kaya yun, kaya mas pinili ko sa private din na company. Kasi doon din yung grow. Paglago bilang nasa entry level pa lang din naman ako. So ang hinahabol ko lang is yung experience din. So salamat sa Panginoon dahil ibinigay niya yun. Siya yung talagang nauna sa aking buhay. So maraming salamat po. Maging sa ating pastor din po pala. Salamat din po sa kanyang patuloy na pangunguna sa ating maging sa mga manggagawa natin na patuloy na gumagawa ng kanilang mga parte sa bawat ministry. Ang Panginoon na din po ang nakakakita nun at wala pong masasayang doon. So yun po, maraming salamat po at pagpalain po tayo na po.